rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing ganda ng Mama Sam ninyo kasi maganda ako. So medyo ngarag lang ang beauty natin ngayon dahil pagod na tayo sa sobrang dami natin ginawa ngayong Monday. Siyempre productive naman yung araw ko at sana kayo din. And then of course, gusto ko rin batiin at mag-hello sa mga kaibigan natin na mga nasa Saudi Arabia. Hello, hello, hello sa inyo. And then, syempre, hello din tayo sa mga taga-US and Canada na talaga naman tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng panig ng mundo kung saan man kayo naroroon. Sana ay lagi nyong talagang suportahan ang mga ginagawa kong chika dito sa Sam Sam TV. At maraming salamat sa inyo kasi ngayon mayroon na tayong 7,000 subscribers, di ba? So yon, thank you so much. Kapon ka. Ang saya lang ng feeling ko kasi alam nyo, yung nag-start ako dito, sa totoo lang, ang gusto ko kasing gawin talaga sana dito, yung hindi pageant vlog. Pero ayan, na-push na siya sa pageant vlog. Pero okay lang yan. Ang importante ay sinusuportahan ninyo ang mga ginagawa ko. At ayan, syempre, more pa chika tayo, di ba? Ito naman, dito naman sa Samsam TV, yung mga chikang lang naman to, chikang naligaw. Charot! At ayun, so maraming salamat at nai-enjoy nyo naman. So eto na, syempre, since na chikang pinag-uusapan natin, ang una natin chika. So ayun nga, kumakalat nga diba sa social media na nabili na daw ni Mr. Nawat o nakuha niya na daw yung bagong franchise ng Miss Universe Thailand. So sa totoo lang, wala pa naman talagang confirmation mismo si Mr. Nawat, pero mukhang totoo na talaga siya. So yun, disclaimer lang. At ang balita ko chika lang to, sabing ganon, nabili daw yung franchise ng 180 million baht sa loob ng, tawag dito, 5 taon na franchise. Grabe, no? Ganun kamahal yung Miss Universe. So, hindi ko alam yung sa Pilipinas kung magkano. Kaya siguro pa iba-iba tayo ng, ng national director kasi, ayun. So, parang feeling ko dahil sa ganun ng sitwasyon, hindi ko alam kung paano sila nakakasurvive dyan. Ang hirap, nakakaloka, di ba? So, yun. Pero syempre, kailangan nilang mag-produce talaga ng pera. Imagine niyo dito sa Thailand, 180 million baht. And then, sa Pilipinas, magkano ang franchise fee ng Miss Universe Philippines? At saan sila kumukuha ng malaking halaga ng gano'n, di ba? So, magkano yan? Kung i-divide mo sa 5 years, di aabot din yan na siguro 10 million, ganon kalala. Grabe ha. So, hindi ko alam. Baka 50 million, ganon. Diyos ko Lord, nakakaloka. So, taon-taon tayo nagpa-franchise, no? So, ang hirap. Anyway, so I hope na nakaka-survive yung mga sumasali dito. Pero, ang mas nakakaloka, yung alam mo, yung ganun na yung value ng Miss Universe, ganun na siya kamahal. Hay nako, good luck. So, malalaman natin bukas kung ano ang mga updates dito sa pagkuha nga ni Mr. Nawat sa franchise ng Miss Universe Thailand. So, sa ngayon, wala pa tayo kasing konfirmasyon. So, hintayin na muna natin. Actually, okay. So, eto, confirm na pala. Tinanong ko kasi yung sa organization mismo. Ang sagot nila sa akin, yes. Oo. So, yun. So, exciting to. Ganon! Ayan ha. Yes na daw. Nabili na ni Mr. Nawat yung franchise ng Miss Universe Thailand. Hay nako, ang saya. Okay. So, hay nako, nakaka-excite, na nakakaloka, na nakakawindang ang mga nangyayari sa mundo. At may nagtatanong kasi, sabing ganon, makaka-apekto ba to sa laban natin sa Miss Universe?
Ngayon nandiyan na si Mr. Nawat at saka si Kun An, Sanib Puwersa para sa Thailand. Alam mo kung iisipin mo, nakakatuwa nga sila eh. Kasi 'di ba, parang sanib puwersa sila sa pagkuha ng Miss Universe crown. Eh sila naman ang may-ari. Sila din naman ang ano. So siguro nandoon lang na hindi ganun kadali talaga makuha ang corona ng Miss Universe. Pero natutuwa ako kasi meron na tayong 4 na reyna na nakakuha ng corona ng Miss Universe. At ang pinaka nakakatuwa dito, noong 2015 at saka noong 2018, ang bilis natin nasungkit yung corona after 3 years, di ba? Kung iisipin mo, pagkapanalo ni Pia Wurtzbach, get luck na kagad. Pero sa Thailand, kahit sila na yung may-ari, hirap na hirap silang makuha ang corona ng Miss Universe. Hindi ko alam kung nakafocus ba sila na gusto talaga nilang makuha ang corona ng Miss Universe o nakafocus sila doon sa negosyo na pinaiikot nila at doon sila nag-i-income, di ba? So doon sila kumikita. So ako para sa akin, syempre alam naman na natin ang Miss Universe ay business. So ayun, talaga nakafocus sila doon sa paano pa nila mapapalago yung business nila. Eh, syempre, kung dyan nga naman tayo kumikita, natural lang palaguin natin yun ng bonggang-bongga, di ba? So, hindi ko naman sila masisisi at hindi ko rin nakikita na parang talagang, ay, naku, magsasanib pwersa sila dahil ang ano nila, ang target nila ay manalo na Miss Universe. Ano doon yung target talaga nila na sana yung bansa nila ay manalo na Miss Universe. Sa Miss Grand nga, hindi pa sila manalo-nalo, di ba? So ngayon, ang tanong ko, sila na ba ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Grand at saka sa Miss Universe? So back to back ba ang magaganap na winner, di ba? So ganon, nakakaloka. Anyway, kung iisipin mo, bakit hindi? Kasi di ba, si Mr. Nawat ang may-ari ng Miss Grand. Tapos si Kun An naman ang may-ari ng Universe. Tapos silang dalawa ang magkasosyo sa Thailand, di ba? So, what is next? So, di ba? Lalo na ngayon dito sa Thailand gagawin ng Miss Universe. So, medyo nakakaloka yan. Baka mag-back to back sila. Kasi di ba, sa history ng Miss Grand, hindi pa nananalo ang Thailand. And then, ayun. So, baka makakuha sila ng matinding kandidata na maipapanalo nila. And then, sa Miss Universe, kinukuha din nila yung corona. Pero, ayun nga. So, baka victory talaga ang gawin nila dito. And then, pwede din na mag-back to back sila. At dito pa sa Thailand. O, di ba? Diyos ko Lord, nakakawindang. Anyway, kung anong man to, para sana hindi makaapekto sa laban ng Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, parang pili ko nga, pahirap na tayo ng pahirap na manalo dyan sa Miss Universe at saka sa Miss Grand. Kailangan din talaga natin magsanib puwersa na magpadala ng isang bonggang kandidata talaga para alam mo yon yung magkaalaman, di ba? Diyos ko, abangan natin yan. Charot. Anyway, hindi ko alam kung anong eksakto na mangyayari. Pero kung iisipin mo, nakakakaba talaga. Pero nandoon tayo sa part na, sige lang, kung ano man yung laro nila dyan, di okay lang yan, di ba? As long na sana maging fair lang ang maging laban ng mga kandidata at sana ay ibigay nila yung best doon sa the best, di ba? Kasi kung iisipin mo, pwede din naman talaga mangyari na manalo ang Thailand ngayong taon na to dito sa Miss Grand at saka sa Miss Universe dahil kung iisipin mo, kung magpapadala din naman sila talaga ng matinding kandidata, bakit hindi? Pero parang feeling ko, magiging fair naman sila. At saka parang feeling ko, kung ang kandidata nila ay dapat na manalo, mananalo. Pero kung hindi, ay hindi naman nila ipapanalo ng ganun-ganon. So, malalaman natin lahat yan in the future. But for now, kailangan din maghanda syempre talaga ng Pilipinas na makakuha sana tayo ng matinding kandidata na ilalaban at itatapat sa panlaban nila kasi mas lumalakas ngayon ang puwersa ng Thailand lalo na ngayon nagsanib puwersa na si Kun An at saka si Mr. Nawat.
Diyos ko Lord. So, tingnan natin kung anong mangyayari at kung anong magaganap. But looking forward ako at I'm so excited sa anuman ang magiging eksena nila dito sa labanan ng Miss Universe at Miss Grand. Ay nako, nakakawindang. So, good luck at saka laban. Pero magtiwala pa rin tayo na kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa mga kandidata na lalahok ngayon sa Miss Grand at saka sa Universe. Ang importante ay dapat mapaghandaan, makakuha ng matinding panlaban. Hindi lang yung basta-basta lang na sasabihin lang natin, ay naku, may ganda siya, okay na yan, winner na yan. So, dapat nandoon yung ability, yung determination, at saka yung kakayahan niya talaga na makipagsabayan sa lahat ng magiging kandidata sa Miss Universe at saka sa Miss Grand International. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ninyo, sa sanib puwersa nila, maapektuhan kaya ang laban ng ating pambato sa Miss Universe at saka sa Miss Grand? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.